The damage to agriculture brought by the prevailing El Nino phenomenon in the Philippines nearing the 4 billion peso mark. Damage to agriculture due to the El Nino phenomenon climbs to 4.3 billion pesos. The Agriculture Department says the number of affected farmers has risen to 85,000, coming from 11 regions in the country. Over 100 cities and towns were also placed under a state of calamity due to the dry spell. Mag-uuma og mais sa usa ka hinterland barangay sa Upol, Misamis Oriental. Nanawagan og tabang karong naapektuhan ang ilang pananom sa El Nino. Halos katunga sa ilang tanom nga mais ang nadanyos tungod sa hulaw. Usa ang barangay Bagukbok sa Upol, Misamis Oriental ang nagunang producer og mais sa tibuok munisipyo sa Upol. Gani, adunay 7 ka mga Farmers Association ng ilang barangay ug sagad kanila mais ang ginatanom. Sa pagsugod nila og tanom og mais sa bulan sa Oktubre sa milabayng tuig, nakasinati pa sila og ulan. Butang nga dali silang nagpugas sa pamasin nga magpadayon ang pag-ulan. Apan pagsulod sa tuig 2024, tumang kainit na ang ilang nasinati. Maayong buntag kanatong tanan og naata karon diri sa Barangay Bagukbok aron sa pagsaksi sa atong mga farmers diri sa kabukiran ug unsa nila ang yuta nga ilang pagatikaron aron sa pagprepara sa pagtanom. Atong kauban karon ang isa sa mga farmers diri sa Barangay Bagukbok ug ato siyang pangutan-on unsa pay angay nga mga preparasyon nga buhaton alang sa pag-uma, pagtanom. So sir, mayong buntag, unsa pa may angay aside sa pagprepara sa yuta sa pagdaro, unsa pa may angay nato nga kanang himuon aron sa pagprepara sa ato ang pagtanom? May buntag no? Kini siya kini traktor naman preparar sa panuig din siya. Dayon per hektarya ni magbayad la og 4,000. 4,000. Oh, kini kay upat man mo gasto na siya og mga 35,000 tanan. 35,000. Oh. Dayon ang sa bawat sa binhi tanom po ni siya og mga upat ka bag. Upat ka bag. Pila ni ka hektarya, sir? Ako ano ni matulor ni kapin. Tulo ra ni kapin. Oh. Na kana mugasto na po kaani og kuan nang binhi lang mugasto na kaani mga kana mga 30 plus. 30 plus. Oh, then sa abono po gasto po kaani og mga 80 plus. 80,000. Oh, plus. Oh. Then 100 kapin gasto nimo sa tulo kapin ka hektarya. So mukabat sa og mga 100 kapin 1,000 ang gasto sa pagprepara lang aning yuta. Okay, sir. Maura na, sir. Og dagang salamat. So mga kaigalaan, kung mahisgot ag mag-uma, dili gyud sa sayon o dili sa barato, kundi mahal kayo. Muna nga makita nato ilahang mga pagsakripisyo o ilahang mga pagbudlay
sa pag-uma aron lang makakuha og dako kaayo nga abot. Isip usa ka mag-uuma, unsa inyong mga kalisod nga inyong nasinatian? Sama karon nga sa among pag-umalisod ang among nasinati tungod kung walay ulan sama niini nga ting-init wala mi harvest failure ang among ipang tanom sama sa kalabasa garden namo. Ikaduha mahal kayong abono di namo kaya ang pagpalit sa daghan nga kung magpaluag mi og Mga sidling, farmers mga ang seedlings abono, mahal kayo. mahal na kaayo. Mag-second cropping na lang ni. Unsa inyohang itanong ba sa mag-second cropping na mo, ma'am? Kanang magkuan lang ni magtanom din pag human na magtanom nga gamay para pambinhi mo na din among balik og tanom sa among uma kay mahal kayo ang seedling. Kahigalaan na ata karon sa isa sa mga barangay opisyalis diri sa barangay Bagukbok ato siyang pangutan-on kung unsay mga plano no diri sa atong barangay. Isip usa ka barangay opisyal, unsa may ongoing nga mga benepisyo gikan sa gobyerno para sa ato ang mga mag-uuma? Isip usa ka opisyal diri sa barangay Bagukbok. Nakita gid namo ang unsa gid ka krisis karon nga panahon na tungod aning nasinati nato nga El Nino. So dako kay nga problema para sa amo usab sa barangay official. So karon naghimo mig daghang mga resolutions o proposal ngadto sa atong mga ahensya sa gobyerno. Ug karon pod no adunay bag-o pod nga nag-offer sa ilang tabang ang BFAR or Bureau of Fishery and Agrarian Reform. So in partnership usab na sa Alan Bank. So ang ilang gibuhat no gani sila sa barangay aron usab sa pagkuha sa mga names and list sa mga farmers nato diri sa barangay Bagukbok. So karon aduna sila offer nga 100,000 no sa matag usa ka farmer o sa matag bubong nga mo apply usab sa ilaang mao nga proyekto or ilaang offer ngadto sa mga mag-uuma. So kagawad, pila ka mga beneficiaries nato nga mga mag-uuma ang pwede maka-avail anang sa offer sa BFAR? So far sa list namo sa barangay no, ang ato ang barangay manggod kay more on farmers manggod na diri nagaapuyo. So more or less 500 ka household no ang ato mga beneficiary po ni ana. Gani no, ang uban nagkuha na pod og gitawag nato og RSBSA no kay mo pod na usa nga ila ang requirements para pod maka-avail pod sila anang gihatag nga hinabang pod sa BFAR. Makuha na nila ang maong form ngadto sa Department of Agriculture. Pero ang uban manggod pod nga presidente sa farmers, sila na nagkuha didto, fill up lang din dire sa barangay, dayon nada sila makuha nga katunga sa mao nga form para nagpamatuod nga usagid sila nga naka-fill up na ana nga form. Pero kana siya kagawad, pwede ra pod nga mo direct na lang ang ato ang mga farmers sa barangay ug kuha ana? Pwede ra gid kaayo as long as naapa ang mga forms pod nga gipang photocopy pod no. Kay anytime man good pod basta na lang na nga form pwede gid kay mga farmers nga makaduol pod din sa barangay. Maskin sa ana kagawad, pwede maka-avail gyud.
Basta kay kuan siya member sa Farmers Association. No? Kay nahanglan magita nga mahimong member sa mga associations para pud maka-avail pud sila sa mga hinabang pud gikan sa nagkalain-laing ahensya sa atong gobyerno. So akong ikaduha nga pangutana kagawad, unsa man ang mas gikinahanglan sa ato ang mag-uuma karon nga kinahanglan natong tutukan? Usagid nga pinaka dako kayo nga problema gyud sa mag-uuma kining pag-usab-usab sa presyo sa Kana, ato gyud kagawad. produkto sa mga mag-uuma. Gani no ang uban sa ilang pagtikad sa yuta no mahal pa na nagsugod, mahal pa ang presyo. Kani ang pag-abot sa pag-harvest na barato na. So dili na makahit sa ila ang target nga maka ginansya o ginagmay kay gikan pa lang sa pagsugod mahal na kayo ang mga palalito no, ang mga binhi, ang mga abono, mga fertilizers nga kinahanglan gamiton no. Unta no matagaag pagtagad sa atong gobyerno nga ibarato ang mga gikinahanglan sa mag-uuma ug sa pag-harvest usab mahal na kini ang ilang nga pagpalit no sa mga negosyante usab. So unta no sa amo pod diri sa barangay Bagukbok usab pod ang problema usab sa ato mga mag-uma kay barato na ang pagpalit sa mga produkto niya, mahal kaayo ang pagpalit sa mga gikinahanglan nila sa pag-uma. So, sa akong tanong, parehang tatasalain nga bansa ba nga ang gobyerno mo ay mukumpra sa ila ang mga produkto kay kung ang gobyerno may mukumpra dili na gyud na mausab ang ila ang mga pricing nila no kay gikan sa pagsugod sa tikad nila hangtod sa pag-harvest dili na mabalaka ang mga mag-uuma nga ang ilang produkto mabarato tungod kay ang gobyerno naman may mukumpra so di na mabalaka wa so unta matagaag pagtagad ngani ana usab ang atong ihatag nga serbisyo sa atong gobyerno. So kagawad unsa may atong angay mabuhat o buhaton aron nga masolusyonan ang mga samaan nga mga problema? Nasa amo apod diri sa barangay Bagukbok pinagi usab sa among mga pag-session paghisgutanay kabahin aning mga problema. Una gid magduso og mga resolutions proposals ngadto sa mga nagkalain-laing ahensya sa atong gobyerno tungod kay ang atong mag-uma diri sa ubos nga bahin sa bukid kinahanglan gyud og mga bag-ong teknolohiya nga magamit nila sa ilang pag-uma aron pud mapaspas mas dako og abot dako og ginansya kay more on diri sa bukid nga bahin manggod napa ang gadaro so wala pa ibang bagong teknolohiya nga mas mugaan ang ilang ang trabaho sa ilang pag-uma. So sa amo no kami usab naningkamot no sa ato ang sa ubos pud nga level sa atong barangay nga makahatag og ginagmay nga ginagmay nga tabang nga tungkol sa mag-uuma kay sa pagkakaroon manggod na sinati gid ang crisis gid sa ato ang mag-uuma. So kana lang no kami maningkamot usab kaning ana nga mga problema. Agriculture is the backbone of food production, and disruptions caused by El Niño can threaten food security by reducing crop yields and increasing food prices. By effectively managing farming practices during El Niño events, communities can ensure a stable food supply and mitigate the risk of food shortages. Sustainable farming practices during El Niño can help mitigate the environmental impact of agriculture. Practices such as conservation tillage, agroforestry, and soil conservation not only enhance resilience to extreme weather events, but also contribute to environmental conservation by reducing soil erosion, preserving biodiversity, and mitigating greenhouse gas emissions. In the Philippines, government support and market stability are crucial for empowering farmers and ensuring the sustainability of agriculture. Financial assistance lowers production costs, enabling farmers to invest in their farms and increase productivity.
Stable markets with fair prices provide farmers with a steady income and reduce financial uncertainty. This support fosters rural development, creates employment opportunities, and promotes environmental sustainability. Government intervention is essential to uplift farmers, enhance food security, and drive economic growth in the agricultural sector.